Kumusta mga kasaliksik? Hindi na pwedeng ipagwalang bahala ng Pilipinas ang patuloy na pang-aabuso at paglabag ng China sa soberanya nito sa West Philippine Sea. Sa loob ng maraming taon, unti-unting sinakop ng dambuhalang bansa ang ating likas yaman, ginipit ang ating mga mangingisda at tinapakan ang ating karapatan sa sariling teritoryo. Hindi na ito panahon ng pag-aatubili. Kailangan ng mas matibay, mas matapang, at mas organisadong tugon hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong pandaigdigang komunidad upang tuldukan ang walang habas na pang-aalipusta ng China sa ating karagatan. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang mas epektibong pagpapatupad at pagpapalakas ng Mutual Defense Treaty, MDT, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang kasunduang ito, na nilagdaan noong taong 1951, ay isang fundamental na seguridad na dapat gamitin upang tiyakin na hindi kayang tapakan ng China ang ating soberanya nang walang kapalit na resulta sa ilalim ng MDT. Nakasaad na anumang armadong pag-atake sa alinmang panig, Pilipinas man o Estados Unidos, ay ituturing na banta sa parehong bansa. Ngunit sa nagdaang mga taon, tila naging simboliko na lamang ang kasunduang ito. Ngayon, kailangang tiyakin na ito ay tunay na gumagana. Kailangan ng mas malinaw na pagpapatupad nito, partikular na sa bahagi ng West Philippine Sea, kung saan dapat magkaroon ng mas matibay na kasunduan ukol sa agarang responde ng hukbong dagat at hukbong himpapawid ng Estados Unidos sakaling magpatuloy ang agresyon ng China. Hindi sapat na tayo ay umasa lamang sa mga diplomatikong pahayag ng suporta. Kailangan nating makita ang aktwal na presensya ng ating kaalyado sa ating karagatan. May kasamang konkretong hakbang upang pigilan ang anumang karahasan mula sa China. Bukod sa pagpapatibay ng MDT, kailangang bumuo ng mas malawak at mas nagkakaisang koalisyon laban sa pang-aapi. Ang labang ito ay hindi lamang laban ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Hindi lamang tayo ang biktima ng panggigipit ng China sa karagatan. Maging ang mga bansang tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ay nakakaranas ng parehong pang-aabuso. Bukod pa rito, ang mga bansang Japan at Australia ay may sariling interes sa kalayaan ng mga pandaigdigang daluyan ng tubig. Kaya naman napakahalaga ng pagtatayo ng isang mas epektibong koalisyon upang labanan ang hegemonyang sinusubukang ipataw ng China. Kailangang tiyakin na ang mga bansang ito ay may koordinasyon hindi lamang sa larangan ng diplomasya, kundi pati na rin sa seguridad. Dapat magkaroon ng regular na joint military exercises sa West Philippine Sea upang maipakita na hindi tayo magpapasindak. Bukod dito, kailangang palawakin pa ang ating alyansa sa mga bansang nasa Europa na may kakayahang suportahan tayo sa pamamagitan ng ekonomiya at teknolohikal na kaalaman. Kasabay ng pagtataguyod ng mga kasunduang pangdepensa, dapat ring hindi matigil ang patuloy na pagpapalakas ng diplomatic protests at pandaigdigang lobbying laban sa China. Bagamat malimit ng ginagawa ito ng Department of Foreign Affairs, DFA, kulang pa ang impact nito upang mapilitan ng China na umatras. Kailangan ng mas organisadong estratehiya upang tiyakin na ang bawat iligal na hakbang ng China ay may katumbas na international condemnation. Dapat nating gawing mas agresibo ang pagdadala ng usapin sa United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon tulad ng International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS. Kailangang ipakita sa buong mundo na ang ginagawa ng China ay hindi lamang isang issue ng teritoryo, kundi isang malawakang paglabag sa pandaigdigang batas. Kapag mas marami tayong kakamping bansa na tumutuligsa sa kanilang mga aksyon, mas magiging mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang mapang-abusong polisiya. Hindi rin dapat pabayaan ang kahalagahan ng ASEAN sa labang ito. Sa kabila ng pagiging maingat ng ilang miyembrong bansa sa pakikialam sa usapin ng West Philippine Sea, may kakayahan ng ASEAN
na gawing mas matibay ang kolektibong puwersa nito upang pigilan ng China sa patuloy na pang-aangkin ng ating mga teritoryo. Kailangan nating itulak ang ASEAN upang magkaroon ng mas konkretong hakbang sa pagtatanggol sa karapatan ng mga bansang kasapi nito. Sa pamamagitan ng bilateral at multilateral agreements, maaaring gawing mas epektibo ang pagpapatupad ng mga pandaigdigang batas sa dagat. Ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ay makakatulong upang mapatibay ang depensa ng buong rehiyon laban sa China. Huli, ngunit hindi pinakamababa sa kahalagahan, dapat isulong ng Pilipinas ang economic sanctions at trade diversification upang mabawasan ang dependency nito sa ekonomiyang Chino. Sa kasalukuyan, isang malaking bahagi ng ating ekonomiya ang umaasa sa kalakalan sa China. Ito ay isang matagal ng kahinaan na ginagamit ng China laban sa atin. Kapag nais nilang pilitin tayong sumunod sa kanilang kagustuhan, ginugulo nila ang ating kalakalan, sinisira ang ating supply chains, at nililimitahan ang ating exports. Dapat tayong maghanap ng iba pang trading partners, partikular sa Europa, Estados Unidos, at iba pang bansang may kakayahang magbigay ng mas magandang kasunduan sa kalakalan. Sa pamamagitan ng pag-diversify ng ating trade relations, mababawasan ang leverage ng China laban sa atin. Wala nang puwang para sa pagiging malambot sa isyong ito. Ang pagtatapos sa kasamaan ng China sa West Philippine Sea ay isang misyon na nangangailangan ng matibay na diplomasya, matapang na hakbang militar, malawakang koalisyon, at matalinong estratehiya sa ekonomiya. Hindi natin kailangang lumaban ng mag-isa. May mga bansa at pandaigdigang organisasyon na handang sumuporta sa atin, basta tayo mismo ay may determinasyong ipaglaban ang ating teritoryo. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ng pamahalaan, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Kailangan nating ipakita na tayo ay may tapang at kakayahan upang ipagtanggol ang ating sariling bayan. Ang digmaan sa makabagong panahon ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may mas maraming barko o mas malalakas na sundalo. Ngayon, ito ay isang labanan ng talino, teknolohiya, at matatag na estratehiya. Habang patuloy na nagiging mas agresibo ang China sa West Philippine Sea, hindi maaaring manatiling mahina ang Pilipinas. Hindi natin maaaring ipagkatiwala lamang sa diplomasya ang ating kaligtasan. Dapat tayong maghanda. Sa bawat araw na lumilipas ng walang konkretong aksyon, lalo tayong nasasakal sa patuloy na pang-aabuso ng China. Ngayon ang tamang oras upang palakasin ang ating sandatahang lakas, pagtibayin ang ating depensa, at tiyakin na hindi na tayo basta-basta matatakot o mapipilitang umatras. Isa sa pinakamahalagang hakbang na kailangang gawin ay ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP Modernization Program, ay dapat bilisan, palawakin, at gawing mas epesyente upang maabot ang isang level ng kahandaan na hindi basta-basta kayang tapatan ng China. Sa kasalukuyan, ang ating hukbong dagat at hukbong himpapawid ay may limitadong kapasidad upang protektahan ang ating mga teritoryo sa malalayong bahagi ng dagat. Kailangan natin ng mas maraming barkong pandigma, mga submarino, at mga eroplano na may kakayahang magsagawa ng maritime patrols at surveillance. Hindi sapat ang mga lumang kagamitan. Dapat tayong mamuhunan sa modernong teknolohiya tulad ng radar-guided missile systems, drones, at satellite surveillance upang tiyakin na alam natin ang bawat galaw ng China sa ating karagatan. Ang layunin ay hindi lamang protektahan ang ating mga isla, kundi tiyakin na may kakayahan tayong lumaban kung kinakailangan. Kasabay ng modernisasyon ng ating sandatahang lakas, kailangang palakasin ang ating ugnayan sa mga kaalyado sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement
ADCA at mas madalas na joint patrols. Sa pamamagitan ng EDCA, maaaring makapaglatag ang Estados Unidos ng mas matibay na defense infrastructure sa Pilipinas, kabilang ang pagtatayo ng mga pasilidad sa strategic locations upang mas mabilis tayong makatugon sa anumang banta. Ngunit hindi dapat dito natatapos ang ating mga hakbang. Dapat tayong magsagawa ng mas madalas at mas detalyadong military exercises kasama ang mga bansang Japan, Australia at iba pang kaalyadong bansa upang mapabuti ang ating kakayahan sa depensa. Kailangang ipakita sa China na hindi sila makakilos nang walang katapat na reaksyon mula sa ating hukbo at ng ating mga kaalyado. Kung mas madalas ang ating military presence sa West Philippine Sea, mas mahihirapan silang gumawa ng ilegal na hakbang nang walang pagtutol mula sa ating panig. Bukod sa pagpapalakas ng ating pisikal na depensa, kailangang tiyakin na handa rin tayo sa digital warfare. Ang China ay kilala sa paggamit ng cyber espionage upang makuha ang mahahalagang impormasyon mula sa ibang bansa, at hindi tayo ligtas sa ganitong uri ng pag-atake. Kailangang mag-invest ang Pilipinas sa cybersecurity at intelligence operations upang protektahan ang ating mga critical infrastructures laban sa posibleng cyber attacks. Ang ating military communications, satellite systems, at government networks ay dapat gawing mas secure upang hindi ito mapasok ng mga banyagang hacker. Bukod dito, dapat tayong magkaroon ng mas aktibong intelligence network na may kakayahang mag-monitor hindi lamang ng pisikal na galaw ng China, kundi pati na rin ng kanilang mga digital na aktibidad. Sa makabagong panahon, ang tagumpay sa digmaan ay hindi lamang nakasalalay sa baril at bala. Ang impormasyon at kakayahang protektahan ito ang isa sa pinakamalalakas na sandata. Habang pinapalakas natin ang ating cybersecurity at intelligence operations, kailangang tiyakin din na may sapat tayong mga sandata upang ipagtanggol ang ating teritoryo mula sa direktang banta. Isang mahalagang hakbang dito ang deployment ng anti-ship missiles at radar systems sa mga strategic areas. Hindi sapat na tayo ay may mga barko at eroplano. Kailangang magkaroon tayo ng kakayahang pigilan ang sino mang pumasok sa ating karagatan nang hindi natin sila hinahabol. Ang paglalagay ng anti-ship missile sa ating mga islang bahagi ng West Philippine Sea ay magbibigay sa atin ng deterrence laban sa anumang agresyon. Kung alam ng China na maaari silang tamaan ng missile bago pa sila makalapit sa ating teritoryo, magdadalawang isip silang gumawa ng anumang hakbang na labag sa ating soberanya. Kasabay nito, ang pagpapalakas ng radar systems ay makakatulong upang agad nating matukoy ang anumang galaw ng China sa ating teritoryo, anuman ang kanilang paraan ng pagpasok, sa dagat man o sa himpapawid. Ngunit hindi sapat na ang gobyerno at ang militar lamang ang kumikilos. Kailangan ding bigyan ng kapangyarihan ng ating mamamayan upang lumahok sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Isang mahalagang hakbang dito ang pagtatatag ng isang civilian maritime militia, isang organisadong grupo ng mga Pilipinong mangingisda at sibilyan na may pagsasanay sa maritime defense. Sa kasalukuyan, ginagamit ng China ang kanilang tinatawag na maritime militia upang magpakalat ng kanilang presensya sa West Philippine Sea nang hindi ito itinuturing bilang direktang agresyon. Dapat tayong magkaroon ng sariling bersyon nito upang tiyakin na hindi nila basta-basta magagamit ang ganitong estratehiya laban sa atin. Ang mga mangingisda natin ay dapat bigyan ng proteksyon, pagsasanay, at kagamitan upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol ng ating karagatan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang militar ang nakikilahok sa laban, kundi pati na rin ang bawat Pilipino na may malasakit sa ating soberanya. Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang laban ng gobyerno, ng mga sundalo o ng mga diplomat. Ito ay laban ng buong sambayanang Pilipino. Kung nais nating tapusin ang kasamaan ng China sa ating karagatan,
kailangang ipakita natin na handa tayong lumaban sa lahat ng larangan. Mula sa diplomasya at ekonomiya hanggang sa militar at teknolohiya. Ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas, pagpapalakas ng ating depensa, kasama ang mga kaalyado, pagpapalawak ng ating kakayahang protektahan ang ating impormasyon, at ang pagbibigay ng kakayahan sa ating mga mamamayan ay mga hakbang tungo sa mas matatag na Pilipinas. Hindi tayo papayag na muli tayong apihin. Hindi natin hahayaang maagaw ang ating karapatan. At higit sa lahat, hindi natin isusuko ang ating soberanya. Sa sama-samang pagkilos, masusugpo natin ang pang-aabuso ng China at masisigurong ang ating karagatan ay mananatiling para sa Pilipino, ngayon at magpakailanman. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang issue ng diplomasya o militar, kundi isang usaping legal na dapat ipaglaban ng Pilipinas sa pinakamataas na antas. Kung nais nating tuldukan ang pang-aabuso ng China, hindi sapat ang protesta o pagpapakita ng puwersa. Dapat nating gamitin ang batas bilang isang matibay na sandata upang patunayan sa buong mundo na ang ating teritoryo ay lehitimo nating pagmamay-ari. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng pandaigdigang batas, pagsasampa ng kaso laban sa mga lumalabag, at pagpapalakas ng ating mga institusyong nagbabantay sa ating karagatan, mapipigilan natin ang patuloy na pang-aangkin ng China sa ating likas yaman. Isa sa pinakamahalagang hakbang na kailangang ipatupad ay ang agresibong pagsusulong ng arbitrary ruling ng The Hague na inilabas noong taong 2016. Ang desisyong ito ng Permanent Court of Arbitration, PCA, ay isang napakalaking tagumpay para sa Pilipinas dahil malinaw nitong pinagtibay na walang batayan ang malawakang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Ayon sa ruling, ang tinatawag na 9-dash line ng China ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone, EEZ, nito. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, patuloy na hindi kinikilala ng China ang nasabing desisyon at patuloy nilang sinasakop ang ating mga teritoryo. Ngayon, kailangang itaas ng Pilipinas ang laban sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng agresibong diplomatic lobbying upang ipatupad ang desisyong ito. Kailangang tiyakin na bawat bansang miyembro ng United Nations at ASEAN ay kikilalanin ng ruling na ito at gagamitin ito bilang basehan sa pagprotekta sa karapatan ng mga bansang may lehitimong teritoryo sa rehiyon. Ang patuloy na pagkakaisa ng pandaigdigang komunidad laban sa ilegal na aktibidad ng China ay isang malakas na paraan upang maitulak silang sumunod sa batas. Kasabay nito, dapat ding isulong ng Pilipinas ang pagsasampa ng bagong kaso laban sa China sa International Criminal Court, ICC, at International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS. Hindi lamang ito tungkol sa pag-angkin ng teritoryo, kundi pati na rin sa pananagutan ng mga opisyal ng China na direktang may kinalaman sa panggigipit sa ating mga mangingisda, pananakot sa ating hukbong pandagat, at pagsira sa ating likas yaman. Dapat nating papanagutin ang mga leader at opisyal ng China na nagsasagawa ng iligal na pagpapatayo ng artificial islands, pananakot gamit ang kanilang Coast Guard, at pagsira sa ating marine ecosystem. Kung ang mga bansang tulad ng Russia at Myanmar ay napapanagot sa kanilang mga paglabag sa international law, wala dapat dahilan para hindi rin panagutin ng China sa kanilang patuloy na agresyon. Ang pagsasampa ng kaso sa ICC at ITLOS ay hindi lamang isang simbolikong hakbang, kundi isang konkretong paraan upang idiin ang kanilang ilegal na gawain sa harap ng pandaigdigang komunidad. Bukod sa usaping teritorial, isa sa pinakamalaking krimen na ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay ang malawakang pagkasira ng ating kalikasan. Ilang dekada nang pinapabayaan ng China
ang pagkawasak ng mga coral reefs na siyang pundasyon ng ating marine biodiversity. Sa kanilang walang habas na pagtatayo ng artificial islands, dredging operations, at cyanide fishing, unti-unting nauubos ang ating likas yaman. Ang mga coral reefs na bumubuo sa West Philippine Sea ay hindi lamang mahahalagang tahanan ng isda, kundi nagsisilbi ring natural na depensa laban sa malalakas na bagyo at erosion. Kung ito ay patuloy na mawawasak, hindi lamang mga mangingisda ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang buong ekolohikal na balanse ng ating karagatan. Dahil dito, dapat gamitin ng Pilipinas ang international environmental laws upang papanagutin ang China. Sa ilalim ng United Nations Environment Program, UNEP, at iba pang pandaigdigang organisasyon, maaari tayong magsampa ng reklamo laban sa China dahil sa paglabag nila sa pandaigdigang kasunduan sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pagsira sa marine biodiversity ay hindi lamang isang issue ng isang bansa, kundi isang pandaigdigang problema na kailangang bigyan ng solusyon sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat at kaukulang parusa. Habang isinusulong natin ang mga legal na aksyon laban sa China, dapat ding palakasin ang ating Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, upang tiyakin na naipatutupad ang ating mga batas sa loob ng ating territorial waters. Sa kasalukuyan, kulang ang ating mga barko at kagamitan upang epektibong protektahan ang ating mga mangingisda mula sa harassment ng China. Kailangan nating dagdagan ang ating mga Coast Guard vessels. Itaas ang kanilang kakayahan sa surveillance at bigyan sila ng mas modernong kagamitan upang mapabilis ang kanilang pagtugon sa anumang banta. Hindi dapat mangyari na ang ating sariling mga kababayan ay takot sa sarili nilang karagatan. Ang BFAR naman ay dapat bigyan ng mas malaking pondo at suporta upang mas maayos nilang maipatupad ang batas sa pangisdaan at tiyakin na ang ating likas yaman ay mapapakinabangan ng mga Pilipino, hindi ng mga dayuhan. Bukod dito, kailangang itulak ng Pilipinas ang mas mahigpit na pagpapatupad ng International Maritime Law Enforcement Cooperation. Hindi natin kayang protektahan ang buong karagatan ng tayo lang ang kumikilos. Kailangan natin ng mas malakas na kooperasyon sa mga bansang may interes sa kalayaang maglayag sa rehiyon, tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pang bansa sa Europa. Sa pamamagitan ng mas madalas na joint patrols at intelligence sharing, mas mabilis nating matutukoy ang anumang banta mula sa China at agad natin itong matutugunan. Kung mas maraming bansa ang nagmamanman sa rehiyon, mas mahihirapan ng China na gumamit ng mga mapanlinlang na taktika upang ipagpatuloy ang kanilang iligal na aktibidad. Sa pagtatapos ng bahaging ito, maliwanag na ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang labanan ng lakas, kundi isang digmaan ng batas, hustisya, at pandaigdigang suporta. Hindi natin kailangang sumabak sa isang direktang labanan upang mapanatili ang ating soberanya. Sa tamang paggamit ng ating mga legal na karapatan, epektibong pagpapatupad ng mga pandaigdigang batas, at pagpapanagot sa China sa kanilang mga paglabag, kaya nating ipaglaban ang ating teritoryo nang hindi kinakailangang humawak ng armas. Ito ang sandatang hindi maaaring baliwalain. Ang batas na nagsasaad na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at walang sinuman, kahit gaano pa kalaki at kalakas, ang maaaring umangkin nito nang walang kaukulang parusa.